Hello, hello. Hello, check, check. Hello, hello. Sound check. Hello, hello. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po tumayo. Hello. Magandang pong araw po sa ating lahat. Ayan po, magandang umaga po. Tayo po tumayo. Ayan. Sabi po sa awit 101 to 2, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran, siya'y kusang lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Yan po, umawit po tayong ng kagalakan at may tuwa. Yan. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangapa, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangapa, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangapa, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangapa, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Panginoon. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, Christ is being restored. And though
the trials of famine and darkness and sword. Yes, we are the voice in the desert cry, preparing the way of the Lord. Behold, we come, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet call to lift your voice. Year of Jubilee, on us shines till salvation's come. And these are the days of Ezekiel, the triumph become a flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding of temple of praise. And these are the days of the harvest, the field as a one in the world. And we are the laborers in the graveyard, declaring the ways of the world. Behold, we come, riding on the clouds, shining like the sun. In the trumpet call to lift your voice, the hero of Jubilee, on us shine till salvation's come. There's no God like Jehovah. 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 Behold, we come, riding on the clouds, shining like the sun. In the trumpet call to lift your voice, the hero of Jubilee, of us shine till salvation's come. Behold, we come, riding on the clouds, shining like the sun. In the trumpet call to lift your voice, the hero of Jubilee, and outside till salvation's come. To lift your voice, the hero of Jubilee, and outside till salvation's come. And outside till salvation's come. Hallelujah. Praise you, Panginoon. Yes. Yes. Panginoon, Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh,
Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ay tunay at dakila, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. I praise you, Panginoon. Sumo'y tinutulog sa'yo. Nagpapakuma, nagsusumamo, paging kapatid mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Ang puso ko'y tinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging kapatid mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, hallelujah, praise you, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, dakila ka, Panginoon kong Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na patuloy mo kaming ginagabayan, Panginoon, sa aming ginagawa, Panginoon, at sa aming mga kapatiran, Panginoon, Lord, O God, na hindi nakatid. May problema sila, Panginoon, emotionally, Panginoon, sa school, financially, Panginoon. Lord, gabayan mo po sila, Panginoon, upang matugumpay nito, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, na ikaw ay nagbibigay lakas po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lord, kami po ay mahina, Panginoon, pero patuloy mo kaming ginagabayan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasala, Panginoon, sa aming ginagawa sa isip, salita, Panginoon, at lalo na sa gawa, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tunay at dakila ka, Panginoon. Ito ang samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po, batiin po natin na isa't isa. Welcome sa iyo, kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin, nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Jesus, at siya ay tanggapin mo
Kayo na po yun. Kayo na po yun po. Dumako na po tayo sa Tilesing offering. Sabi po sa Kawikaan 3:9, parang alam mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ang inyo ring handugan. Yan po. Ang sabi po dyan is parang alam po natin si Yahweh, hindi lang po sa pamagitan ng pag-praise, yan po, kundi rin po sa kayamanan, yan po, yung pagbibigay po, bukal po sa puso natin ang magbigay ng tithes and offerings. Jehovah Jireh, my provider, He's sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, He's sufficient for me. My God shall supply all my need, according to riches in glory. She will give us change over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Yan, dumako na po tayo sa announcement. JTC's worship service. Yan po, ang service po natin ay, yan, nag-start po tayo ng 10 a.m. hanggang 12 ng hapon. And then po, sa prayer meeting, every Wednesday, yan, nag-uumpisa po tayo sa every Wednesday po sa prayer meeting, 6 p.m. hanggang 9 p.m. Kung sakali po kayong may sakit, may problema, yan po, i-PM lang po sa, yan, sa JTCS po. Yan, meron po tayong Facebook, JTCS po. Kung may gusto po kayong ipag-pray, may sakit, may karamdaman o problema, yan, pwede po namin ipag-pray po yan tuwing Wednesday po. And then, sa discipleship, every Saturday po, yan. Kung gusto nyo pong mahubog o yung faith nyo, yan, marami pong malalaman yan po sa pag-disciple. Nagsa-start po kami ng 4 p.m. hanggang 6 p.m. And then sa mga ayan, sa mga JDCS po, kung may gift or may po kayo kaalaman about sa music, sa tech, yan po, pwede po kayong dito mag-volunteer, yan po sa JDCS. Need po natin ng ng mga tech, mga music, yan po, kailangan po natin yan. Yan. Dumako na po tayo sa Word of God. Tinatawagan ko na po si Pastor Jad para sa salita ng Diyos. Yan, pamalakpok po tayo.
Good morning po sa inyong lahat. Buti pinapunta niyo pa ako rito. Ang tagal ko magsalita. Medyo mahaba ako. Sabi ng asawa ko, madaldal raw talaga ako eh. Sabi ko lang sa sarili ko, introvert ako, pero pag may kausap ako, dumadaldal talaga. So, alam niyo na, mga ano tayo, 30 minutes lang and 2 hours. Kaya pa ba? Subukan nating bilisan, no? Pero pag minsan kasi napapasarap, tsaka tagal ko na rin kasi hindi nakakapag-preach talaga, no? Baka na-miss ko masyado. Matagal ba talaga ako dati pa? Yan. Good morning po. Para may mga bago ako mukha nakita ngayon. Yan, ha? Mga ano, gwapong-gwapo at batang-bata. Ay, may bakasyon ba sa Diyos? Nagbakasyon. Umuwi, awe, probinsya. Akala ko, ano. Ay, iba, nagbabakasyon. Saan ba? Batanes? Japan? Nueva Ecija? Japan? Saan yan? Makolod. Ay, Mang Inasal. Mang Inasal, yan. So, kapag tayo po, ito, nakita niyo, no? Dalawang nag-uusap, no? Tayo ka po, kapag makikipag-usap po tayo, may iba't ibang paraan tayo ito yung clicker. Ito. Paano ba forward sa back? Yan. Sige, mamaya. Wala na itong ia-atras eh. Ito yung una, no? Ayan. So, pag may gusto raw tayo kausapin o may nais tayong hilingin, actually, meron tayong dinidepende natin sa bawat kausap natin, di ba? Pag di mo kakilala, naku, mas mahirap yun. Kasi hindi mo alam kung ano bang klaseng pag-uusap, kailan ka makikipag-usap, anong oras ba, anong damit, nakakaano rin nyo. Kasi kunyari, kung makipag-usap ka sa principal namin, naku, bawal dun yung naka-short. Yan. Hindi pwede yung papasok ka sa school na naka-short. Tapos syempre, kailangan mo ng appointment minsan. Tapos available ba siya? Medyo nababother ako konti sa echo. May pwede ba medyo parang feeling ko sumasagot sa akin yung yung boses ko. Yan, parang bumabalik yan. Thank you. And siyempre meron tayo iba't ibang paraan na pakipag-usap. Paano ba nagre-request si Dayan sa mama niya pag may kailangan? Ganun na agad, diretso, wala nang Di ba malimit may lambing-lambing yan muna? Mama, parang ang ganda natin ngayon. Di ba maganyan? May style tayo minsan eh. Depende sa kausap eh. So, diretso na. Ako, nung bata ako, mama ko kasi pag sinabing wala talaga, wala. Pag meron naman pera, bibilan talaga. Kaya, kayo minsan madadaanin mo sa iyak. Pero hindi nagwawala. Tapos bibilan mo na, no? So, ganun yung paraan natin. Paano pag asawa? Paano ba? Paano ba maglambing kalimutan ko na naman. Sister Shelo, paano ka ba naglalambing kay bro? Pag may papabili ng washing machine, ano bang gusto? Bagong cellphone? Ha? O wala nang paalam? Tatanungin, paano? Babe? Ganun ba? Anong paraan? Di ba, bawat tao, iba yung paraan natin ng paghiling tsaka pakipag-usap. So, ano ba yung tama? Pagdating sa presidente, syempre, naku, paano ba gagawin natin? Pwede na itong damitan natin? Papasa na ba? May appointment muna? Pag kinausap nyo, sino ba gusto nyo makausap? Si Bongbong Marcos o si Sara? Hindi ko alam kung sino. Minsan mahirap na ngayon magsalita ng political kasi nagkakakanselan na ng mga tao. Kaya minsan kahit may gusto ka sabihin, wag na lang baka pati mga Kristiyano, wag naman, no. Ang politika yan, no. Ang pagiging Kristiyano, kahit ano pang side nila, makasara man, makabongbong, makapinklawan, dapat lang tayo, di ba? Maka-Diyos tayo, di ba? Walang cancel culture sa Kristiyano. Kahit sino pa yan, kahit hindi kapwa Kristiyano, kahit sa ibang tao, wala tayong cancel culture. Kasi ang gusto natin, lahat ng tao ay mailapit natin sa Diyos. Yan.
Amen ba? Amen. Walang cancel. Tsaka yung mga in-unfriend yun na nung nakaraan, i-friend back yun na. May in-unfriend ba kayo? Dahil lang sa ano? Yan. So, ang bawat pakikipag-usap po natin ay mayroong kanya-kanyang paraan. Pag may gusto tayong kausapin o hilingin sa isang tao, depende. Paano nga ba? Pero kung sa presidente, parang ang hirap makausap yun. Paano pa kaya kung tayo ay makikipag-usap sa Diyos? Ano yung tama? Kailan ba dapat tayo makipag-usap kay Lord? Pag umaga ba, tanghali? Kailangan ba nakadamit tayong ano? Anong mga salita pwede nating sabihin pag nakikipag-usap sa Diyos? Kailangan ba formal? Kailangan ba parang casual lang? Paano? Ano yung panalangin na kung saan, pag nanalangin tayo sa Diyos, papakinggan niya. Ano ba yung paraan? So, pag-usapan natin ngayong araw na yan. Ay, ito, change ko, no? Tama ba ito? Oops, mali. Oops. Ayan. So, pag-usapan natin itong pray, but pray the right way. Ayan. Ay, pwede bang may bumasa ng natin, ng verse pala? Matthew 6, verse 5 to 15. Pwede po ba nating basahin? Nakalimutan ko banggitin, no? May pwede po bang para mabasa muna natin ng usahan. Matthew chapter 6, verse 5 to 15. Ayan. Flexible ka naman, kaya mo na lahat. Kayo po ay tumayo para sa pag-alang salita ng Diyos. Matthew 6 hanggang 5:15, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala, ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Tsaka naman manalangin ka sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakikita ng ginagawa mo, sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa panalangin nyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil mahaba ang kanilang sinasabi. Huwag nyo silang tularan. Alam na ninyo ng inyong ama nang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Nawa'y maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag nyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Diyos na sa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatawad ang iba, hindi rin naman kayo papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ipo tayo po muna ay manalangin saglit. Panginoon, marami po salamat sapagkat kayo ang Diyos na dakila. At nakakatuwa na kami po ay pwede pong lumapit sa inyo. Hayaan niyong linisin ninyo kami sa aming mga kasalanan. At hayaan na kayo po ang mangusap sa amin sa araw na ito sa pamagitan ng inyong salita. At kayo po ang manguna sa akin. Kayo po ang magsalita sa harapan para maiparating ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Yan, pumalakpak na. Mukhang uwian na agad. Di ba?
Uwi na agad. Ano na eh, pumalakpak na tayo yan. Pero papuri po sa Diyos. So pag-aralan po natin, sabi dito, pray, but pray the right way. Kung mananalangin tayo, manalangin na tayo nung tama. At ang nakakatuwa rito, tama ba itong pinipindot ko? Mali. Down. Oops. Tama ba? Baba? Ito ba? Ay, ito ba? O si, ito, baba. Yan. So, ang nakakatuwa dito ay mismong galing na kay Jesus kung paano dapat tayo manalangin. At pag-aralan natin yung 5 points. Medyo mahaba-baba yung points natin. Tapos marami pang subto. Pero kung iano natin, meron tayong 3 do's, ibig sabihin 3 dapat, at 2 don't pag nagpe-pray. Ang unang do's pa na don't natin ay don't pray for public recognition. Sabi dito sa verse na to, and when you pray, do not like be the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street of the corners to be seen by others. So ang tanong, pag mananalangin po ba tayo, hindi po ba tayo pwedeng manalangin sa publicly? Yun ba ang sinasabi dito? Hindi tayo pwedeng manalangin dyan sa harapan, sa kung ano mang yung maraming tao. Hindi ba tayo pwede rin manalangin na nakatayo? Sabi dito kasi, for they love to pray standing in the synagogue. So pag nagpe-pray po ba, bawal manalangin? Ay, kapapray lang ni pastor, nakatayo Tayong lahat nakatayo. Ganun ba yon? Yun ba ang ibig sabihin? Pero ito po ang ibig sabihin niyan. Ang sabi po dito, ang dahilan kung bakit sila nakatayo at ang synagogues po ay parang templo rin. Parang church, okay? So, kung saan nagtitipon yung mga Hudyo para mag-aral ng salita ng Diyos. So, doon sila tumatayo sa lansangan at sa harapan ng mga synagogues o sinagoga. Sabi dito, anong dahilan? To be seen by others. So, anong mali? Ang mali, pag nananalangin tayo, para lang para i-impress yung ibang tao. So, ang mali doon ay hindi po yung pananalangin ng nakatayo at hindi rin naman yung pananalangin na nakikita ng iba, kundi ang mali po doon ay yung nananalangin po tayo na na para makita lang ng ibang tao, magpa-impress, di ba? Ang nakakalungkot minsan, ito ang tendency natin sa church, no? Minsan, ang tendency natin, pag nandito sa church, nagpe-pray tayo. Pag ni-request tayo mag-pray, prayer meeting. Pero pagdating sa personal, wala na. So, hindi dapat. Dapat raw, yung ating public prayer o yung pagpe-pray ng maramihan o nakikita ng iba, ay dulot na rin ng pananalangin natin ng pansariling panalangin. So, bakit raw? Kapag ginawa raw natin yon, anong mangyari? Truly, I tell you that they have received their reward in full. Natanggap na nila. So, baliwala na yung pinapalalangin nila. Hindi naman kasi yun talaga yung dahilan nila. Hindi sila nagpe-pray para sa ibang tao, hindi sila nagpe-pray para sa sarili na lang o para sa bayan, kung ano man pinagpe-pray nila in public. Pero ang dahilan talaga nila is to receive praises dun sa mga tao para purihin sila, ay, ang naman ni tatay o ni kuya o ni nanay, banal talaga naman, ang ganda talaga manalangin ni brother, sister. Wala man sanang masama doon, pero ang Diyos yung nakakakita kung ano ba yung motibo natin, yung nasa puso natin. So don't pray for public recognition. Sabi, pag-isipan natin, ano ang tunay na motibo ko sa pananalangin? Pag nananalangin tayo, ano ba yung motibo natin? Para ba sabihin na, uy, ang galing ni brother mag-pray. English pa, no? Or talagang pag siya nag-pray, iba yung dating. Yun ba yun? Yun ba hinabol na natin? Nanalangin ba ako upang mapalapit sa Diyos o upang mapansin at mapahanga yung ibang tao? So anong dahilan natin? Diba? May prayer meeting tayo. So hopefully, hindi lang tayo sa prayer meeting marunong mag-pray, kundi araw-araw, personally.
Pero syempre, attend tayong prayer meeting. Hindi ko sinabi huwag kayong umattend ng prayer meeting. Pero i-check natin yung ating heart. Okay? Number 2, sabi dito, do pray in secret. Pakibasa nga natin sabay-sabay. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So sabi dito, close the door and pray to your Father in secret. So mas okay kung magpe-pray tayo ng ng tago. Kasi hindi naman natin hinahabol yung recognition ng iba eh. Ang hinahabol natin ay makipagniig sa Diyos. So, meron tayong don't pray in public for admiration, but do pray in secret. Malapit na tayo agad Number 3, wait lang kayo, mahaba-haba pa. Pero at least number 3 na agad, ang bilis natin. Parang uwian na agad mga lunchtime na. Number 3, don't pray, pakibasa natin sabay-sabay. Don't pray with empty repetition. Sabi dito, and when you pray, do not keep on babbling like pagans. Ano yung babbling? Yung paulit-ulit na salita. Yan. Sabi dito, ang ibig sabihin ng babbling is to speak without thinking. Hindi pinag-iisipan. To use empty, walang laman. Meaningless repetition. Parang to pile up words unnecessarily. Kahit wala lang, basta maganda lang pakinggan, maparami lang yung salita. Or to repeat in formulas, ito yung same prayer mo. Kaya nga minsan sinasabi ako sa asawa ko, nagpag-pray na ba tayo sa pagkain? Oo, nag-pray na tayo. Umuulit ka naman. Kasi minsan, sa sobrang same yung prayer mo sa food, di ba? Nawawala na yung meaning. Hindi ka man aware, nag-pray na tayo. No? So, ang tanong, bawal ba yun? Kailangan ba't tuwing magpe-pray ka ng food mo, iba yung sasabihin? Iba yung doon. So, sabi dito, the emphasis is not simply on repetition, but yung mindless repetition. Kasi hindi mo naman maiiwasan yun eh. Alam mo yung kapag yung may mga asawa dyan, o girlfriend lang, sabi mo, ang ganda mo talaga. Sobrang ganda mo talaga. Grabing ganda mo. Hindi ba maganda sabihin na paulit-ulit sinasabi mo? Okay lang naman. Bakit? Kasi with emotion, hindi mo lang talaga mapigilan na ulit-ulitin kung gaano siya kaganda. Tama? Same rin sa Diyos. Pag sinabi mong Diyos, Ama ko, napakabuti mo sa akin. Kahit pa ulit-ulit mo yung sabihin, pero minimin mo talaga out of the flow ng puso mo, yung umaapaw. Di ba? Alam mo yung joy mo. Yung talagang, Lord, talaga sobrang grabe ang buti mo sa akin. Hindi ko talaga maarok yung kabutihan mo. Hindi ko talaga maikumpara kung sino ka sa kahit ano pa. Sobrang dakila mo sa buhay ko. Kahit same yung sinasabi mo, kahit bukas, next week, o ano man, o araw-araw. Pero kung out of the abundance of your heart, hindi yun ang problema. Ang problema, kung sinasabi natin yung same prayer without thinking. Di ba? Sinasabi mo lang, ganda mo. Ganda mo. Sabi mo sa asawa, ganda mo. I love you. Love you. Pag-aalis na, love you. Pero wala nang emotions. Sinasabi mo, love you. Ganun lang. I love you. Uwi na, makalis na. Papasok na ako, I love you. Di ba? Wala na, di ba? Kahit ginagawa mo, kahit kinikis mo pa sa noo, kinikis mo bago umalis. Pero kung wala na yung iba yung same thing na ginagawa, pero with feelings, with sincerity. Di ba? Yun ang hinahabol natin. So, hindi naman pinoprohibit ni Lord yung same prayer. Naalala niyo si Jesus Christ. Di ba? Nag-pray siya sa Gethsemane. Sabi niya, Lord, if you can take away this cup, but not my will, but your will be done. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus Christ yun nung bago siya hulihin at
ipako sa krus. Same yung prayer niya. Bakit okay lang? Kasi ano yun with meaning. So yung mga request natin, yung prayers natin, kung ano man yung pinagpe-pray natin, kahit ulit-ulitin natin, pero minimin natin, okay lang yun. Okay? So ang problema is when we babbling, meaning sinasabi na natin without meaning. Ayan. Sabi nga, meron raw isa ako narinig na illustration. Sabi nung anak sa tatay niya, "Pa, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin yung ano mo, yung baon ko ng pang isang linggo o pang isang buwan kaysa araw-araw nanghihingi ako sa iyo ng baon." Sabi ng tatay, "Pwede naman, kaya kita bigyan kahit pang isang taon pa." Wow, mayaman. Kaya nyo ba? Pang isang taon baon. Baka maubos agad yun. No? So, totoo, baka yung dahilan, pag binigay ko kasi isang linggo, bukas manghihingi ka na. Meron bang ganon? Sino nakaubos na ng baon? Pag hindi araw-araw binibigay, pang isang linggo, ubos na. Nawala na. Ay, nako. Hindi, pero hindi yung dahilan. Mabait naman yung bata. Ang ano na lang, sabi ng tatay, syempre, gusto ko, kasi pag binigay ko na sa iyo pang isang buwan yung baon mo, baka hindi mo na ako daanan. Hindi na pinapansin. No? Para at least magkaroon sila ng time sa isa't isa. Hindi lang yung baon, hindi yung baon yung mahalaga. Yung constant communication. Yan. So, hindi yung repetition ang masama, pero kundi yung wala sa puso. Yan yung tamang term. No? Wala sa pusong pagsasalita. Okay? So, yung intentional and heartfelt repetition ang kailangan natin. Pwede rin namang hindi. Repetition. Yan. Kasi sabi, bakit natin kasi pag sinabi raw natin yun nga, alam na ng Ama o alam na ng Diyos ano yung kailangan natin. Pero, araw-araw pa rin tayong mananalangin ng Panginoon, Ama ko, kahit alam niya na, kahit hindi mo pa sinasabi, alam niya na lahat sa buhay natin. Pero ang napakahalaga doon, yung ating relationship sa Diyos. Diba? Gusto niyo ba gano'n na lang kayong mag-asawa? O ito na yung ng asawa lalaki. Ano na lang, no? Bigay-bigay. Ito sahod ko. Tapos yun na yun. Ay, diba? So, sabi dito, kapag ako ba ay nananalangin, ginagawa ko lang ba ito nang walang pag-iisip? Maranasan nyo na yun minsan, di ba? Pag hindi tayo mindful, talaga, nagpe-pray ka nga tuwing gabi, pero yung prayer mo para masabi lang na nag-pray ka. Nag-pray ka ng pagkain, masabi lang nag-pray ka. Aalis ka sa umaga o nag-umaga ka nag-pray. Same yung words, wala sanang problema minsan, pero yun nga. Kaya minsan, maganda rin iba-ibahin natin yung paano natin sabihin. Kasi minsan, nangyari ang tendency talaga. Pag same yung words, same yung nawawala na yung meaning, di ba? Hindi mo na pinag-iisipan. Minsan, yung sarili mo. Parang automatic lumalabas sa bibig mo, pero wala namang ibig sabihin sa iyo. Hindi mo nga naalala nag-pray ka eh. Nag-pray na ba ako? Ganun. Yan. Sabi, ginagawa ko lang ba ito na walang pag-iisip o buong puso at taos puso ako nakikipag-usap sa Diyos. Yan. Check po natin yung heart natin pa nagpe-pray tayo. Ayan, nauna yung illustration. Yun yung illustration yung tatay. Ayan nga pala ako yan. Mukhang dollar to Sana all dollar yung baon. Yan. Sabi dito, this then is how you should pray. Ito ang maganda dito. Mismong si Jesus na ating Diyos na si Jesus na tunay na may relasyon sa Diyos Ama din, ang mismong nagturo sa atin manalangin. Kaya nga lahat ng bilin ni Jesus sa atin, kung paano tayo manalangin, dapat nating sundin. Ano yung una? Huwag tayong manalangin para mag-impress in publicly lang. Mag-impress ng ibang tao. Huwag rin tayong
Kundi, bagkus manalangin tayo ng pasikreto at wag rin tayo manalangin ng walang katuturan. Okay? Walang meaning. Bagkus raw, ganito tayo dapat manalangin. This is how you should pray. Sabi dito, unahin muna natin. Kabisado natin to, kinakanta pa nga natin dito eh. Ano ba yung kanta natin? Ama namin iba't iba na yung version dun eh. Pero yung pinakaluma yung alam ko. Alam niyo na matandang tao. Ayoko na kumanta, di ako singer. Tagatugtog lang ako. Ano ba yung Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Di ba yan yung mapasa amin ang kaharian mo. Kumanta pa rin. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa amin. Bigyan nyo kami ngayon. Tama ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala sa patawad sa amin. Sorry, anong lyrics? Parang gusto ko na mag-closing tapos. Okay, so yun. So alam natin itong prayer na to by heart tsaka by song. Yan. Sabi ang una dito, Our Father in Heaven. Diba? Napakaganda. Si Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng permiso na tawagin ang Diyos na Diyos Ama. Diba? Nung tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay may relasyon na sa Kanya. Ano sabi sa John 1:12? Sa lahat ng sa Kanya tumanggap at sa lahat na nanampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Taas ang kamay ng anak ng Diyos dito. Yan. Taas ang kamay na siguradong sa langit pupunta. O, ba't parang mababawasan? Hindi dapat mababawasan yun. Di ba? Kung anak ka ng Diyos, saan ka nakatira? Sa langit. Okay? Ito ay temporary lang. Yun ang pinagkaiba. Actually, lahat tayo ay ginawa at nilalang ng Diyos, pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Ang lahat lang ng anak ng Diyos, ang sino man sa Kanya ay naniwala, sa lahat ng tumanggap at naniwala ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nung grade 6 po ako, tambay po ako sa principal's office. Lagi po ako nasa principal's office, kumakain ako doon, nanonood ako ng TV. Yung principal, binibigyan pa ako ng 100 pesos araw-araw. Bakit? Kasi ang lola ko po ay principal. Yun ang access dahil apo niya ako. Nagigets nyo? May access ako, may special privilege ako. Oh, hindi ako basta maaaway ng mga teacher. Minsan nagagalit sa akin mga teacher. So, yun ang kagandahan dahil may relasyon ako sa principal. Lola ko. Ayan. Pero tawag ko doon mami. Kasi tawag ng tatay ko sa lola ko, mami. Di nakigaya rin ako mami. Ayan. Mga tito ko, tawag ko lang kuya, ate. Kasi yun lang tawag nila sa isa't isa ginaya ko. So, isipin mo, tayo, may relasyon tayo sa Diyos. Anong relasyon natin? Siya yung ating ama. At tayo yung anak. Mas magandang pribilehiyo yun kaysa sa pagiging apo ng principal. Di ba? Pero maganda rin. May 100 araw-araw. Yan. So, yun ang kagandahan na tayo po ay anak ng Diyos. Yan ang yan ang ating advantage, di ba? Sabi dito sa Luke 11, ito rin yung same parehas na parehas yung verse, yung pattern na binigay ni Jesus. Sabi dito, one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, sabi nung isang disciple niya, teach us to pray. Paano ba manalangin? Turuan niyo kami katulad ng pagtuturo ni John the Baptist sa kanyang mga disipulo. Oh, ito yung sinabi niya. Same na same. Sabi, when you pray, ito raw, Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Give us our daily bread, forgive us our sin, and also forgive everyone who sinned against us, and lead us not into
temptation. Yan. So, ang napakaganda niyan, ito talaga, sabi ni mismo si Jesus nagsabi sa atin paano manalangin. Sabi dito, pagkatapos nun, may dinugtong pa siya. Pagkatapos niya sabihin yung ating the Lord's Prayer. Sabi dito, then teaching them more about prayer, anong sabi niya? He uses this story. So nagkwento siya. Sabi daw, meron daw isang kaibigan, merong isang, you suppose you went to, merong, ano ba Tagalog? Sorry. Suppose you went to a prayer, kunyari pumunta ka daw sa iyong kaibigan at gabing-gabi na, midnight, alas 12, gusto mo raw manghiram ng 3 loaves, 3 tasty bread. Sabi mo na tasty bread, pahiram ako 3 tasty bread. Sabi niya. So, kasi kailangan ko at meron rin akong kaibigan o may bisita siya. So, isipin mo, may bisita ka raw. Tapos, kailangan mo ng tinapay. Ano ba? Pahiram muna ng spam, sabi mo. Ayan. Delimondo. Yan, sabi, and suppose, tulog na siya. Sabi nung kaibigan mo, don't bother me. Huwag mo kong istorbohin. Kasi gabi na at tulog na ako at tulog na yung pamilya ko. Hindi kita matutulungan. Pero sabi dito sa verse 8, but I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, kung patuloy mo siyang bubulabugin, uy, sige na, tulungan mo na ako. Kailangan ko ng pagkain, sarado na si 7-Eleven. Sarado, nagsara 7-Eleven. Wala na si sarado yung mga tindahan. Sabi, tatayo siya, hindi siya tatayo dahil magkaibigan kayo, kundi tatayo siya kasi ang kulit mo. 'Di ba? Ang sabi dito, shameless persistence. Wala kang kahihiyan. Ang kulit mo. Sa ibang version, yung ating favorite word ngayon, the audacity. Yun yung term. Because of your audacity, dahil wala kang pake. Dahil sa sa lakas ng loob mo at wala kang kahihiyang, katok ka ng katok. Yan. Pagbubuksan ka at ibibigay niya yung kailangan mo. So, yun yung mga words. Sabi dito, pag tinignan mo yon, ito yung mga paulit-ulit. Keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. Ask. Seek. Knock. So, sinasabi ni Lord, kulitin mo ko. Usapin mo ko. Di ba? Sabi niya, so if you simple people know how to give good gifts, yan. Sige, excuse ka lang. Go. Sabi dito, kung kayo na makasalanang tao, ay kaya niyong magbigay sa inyong anak ng mabubuti, paano pa yung Diyos Ama natin na nasa langit. Sabi dito, basahin natin, so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and everyone who seeks finds, and to everyone who knocks, the door will be open. You fathers, kayong mga ama, pag humingi ang inyong anak ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Sa ibang translation, bibigyan nyo ba ng bato? Pahingi ng tinapay, ito bato, kainin mo. Ganun ba? Mga tatay ba ganun? Na-testing nyo na ba yun? Meron ba tatay na ganun? Alas talagang joker yung tatay mo, no? Pero siyempre, bibigyan ka pa rin. Sabi mo pa, nagugutom na ako. Ang bigay sa'yo, eto, tsinelas, kainin mo. Diba? May kaganon ba? Wala. Lahat ng tatay, alas na lang may problema sa pero lahat ng tatay, siyempre, bibigyan mo ng tinapay. Or if they ask an egg, humingi ng itlog, bibigyan mo ba ng scorpion? O bibigyan mo ng ahas, o ano man. O ano mga pahingi itlog. O eto yung eto, 2x2. Kainin mo na. No? Siyempre hindi. So kung yung mga tao nga na makasalanan ay mabait sa kanilang mga anak, isipin nyo na lang yung Diyos natin na napakabuti. Medyo bawasan natin yung ay alisin natin sa isip natin yung iniisip nating tatay kasi kahit yung tatay ko, mabait ang tatay ko. Pero hindi yun perfect, di ba? Yung mga tatay natin dito sa lupa, hindi yan perfecto.
Pero yung tatay natin dun sa langit, iba yung pagmamahal nun. To the point na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganun niya tayo kamahal. Ano pa ba yung iba nating pangangailangan? Kung naibigay niya kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, hinayaan niya at ginusto niya na mamatay para sa ating kasalanan. Papaano pa lahat ng pangangailangan natin? Diba? Ang hindi niya ibigay. Pero sabi dito, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit? Taka lang, ba't ganun? Biglang naging Holy Spirit, sabi. So, ang pinag-uusapan natin, tinapay, itlog, o pangangailangan araw-araw ng isang anak. Ang Diyos natin, ang ibibigay raw sa atin yung Holy Spirit. Bakit yung Holy Spirit? Kasi ang Holy Spirit, pag tinanggap na natin, una, ito yung ating kasiguraduhan na tayo ay pupunta sa langit. Kung meron mang best, isipin nyo dumating si Jesus Christ, hindi para payamanin tayo, hindi para hindi na tayo magtatrabaho. Pwede naman lang siya, mag-miracle, wala katapusang tinapay at isda. Pero anong binigay niya? Binigay niya kanyang bugtong na anak. At pag tinanggap natin si Jesucristo, binigay niya yung pinaka-best na pwede niyang ibigay sa atin. Hindi tinapay, hindi itlog, kundi sabi, ang banal na Espiritu. Yun ang number one. Yung ibang bagay, ibibigay rin niya rin sa atin. Pero ang number one at pinaka-best na matatanggap natin sa Diyos ay sabi doon, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. At nung tinanggap niyo si Jesucristo, nasa inyo na yung banal na Espiritu. Ang tanong na lang, nabubuhay ba ako nang hindi ko pinananangis o pinapaiyak o pinapadalamhati yung banal na Espiritu na nasa atin? Diba? So, yun. At dahil nga dito sa verse na to, actually, umano talaga sa puso ko. Itong sabi dito, but I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. At para ibigay yung testimony tungkol dyan, tawagin ko yung wife ko si G para magbigay ng testimony tungkol dito. Gandang umaga. Umaga pa ba? Ano oras na? Gandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Gian, asawa po ni Sir John. Yan. Ikikwento ko po kung paano kumilos yung Panginoon sa prayer life namin, kung paano tinutulungan ng Panginoon kami sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya araw-araw. Ayun. After years of being married, last 3 years of 2024, we decided na it's time na to have a baby. So, sa isip namin, nung time na yon na madali lang siya, magiging madali lang siya. Kasi yung age ko naman, okay naman, and wala naman kaming kasakitan. So, ilang buwan ang lumipas, wala pa din. So, every month na dadatnan, parang napofrustrate ka, nararamdaman mo na bakit wala pa rin, napapa-question ka. Doon pumasok sa isip namin na magpa-check up na kami at alamin kung ano ba yung problema. Ngunit lahat ng test na ginawa sa aming dalawa, normal naman siya. Wala namang nakitang problema sa aming dalawa. Kaya confidently, patuloy naming sinubukan. After 1 year, April 2024 na yun, we tested positive sa PT. So, grabe yung joy namin nung time na yun. Sobra-sobra yung galak, tuwa at pagpupuri namin sa Panginoon. Ngunit hindi nagtagal at makalipas lamang yung 1 buwan, nagkaroon ako ng spotting o yung kaunting pagdurugo. Pumunta kami agad sa hospital at after days ng going back and forth doon sa hospital, how many hours ng pag-aantay, pananalangin sa Panginoon na sana maging okay yung lahat ng resulta. Binalita sa amin ng doktor na nagkaroon kami ng ectopic pregnancy. Yun po yung
sa labas siya nabuo. So hindi siya pwedeng mabuo talaga. So kailangan siyang ilabas doon sa katawan mo. Pero hinambol kami ni Lord doon sa pangyayaring yon. Niisip namin, healthy naman nga kami. At nag-exercise naman, wala namang problema sa mga check-up namin, gaya nung nabanggit ko, wala namang nakitang problema sa kanya, maging sa akin. Sa kabila ng pagiging heartbroken namin, pinupuri pa rin namin ng Diyos nung panahon na yun dahil hindi naging mahirap yung proseso na ginawa sa akin. Kasi unlike po sa ibang mga nagkaka-ectopic pregnancy, na a-admit sila sa hospital for how many days, tapos kailangang yung ilabas yung bata through RASPA, tapos may mga medications pa na may mga side effects. Pero sa amin, purihin ng Diyos dahil normal po siyang lumabas. So lumabas yung dugo, nabuo siya, ganun. So pinakita ko yun sa doktor, sinabi ng doktor, chinek ulit sa lab yung tawag dito ultrasound kung nandun pa nga. So nakita nila na wala na. So, we praise God kasi parang hindi siya nagtagal. Unang-una sa lahat, na-conceive siya April. May, 1 month after pa lang, nag-spotting na ako. So, pinupuri namin yung Panginoon kasi parang yung hope mo na parang hindi siya tumagal. So, parang mas less yung pagiging heartbroken mo, yung yung sorrow mo na pinagdaanan kasi mabilis lang siya. So, parang dumaan lang siya sa amin. Maging yung proseso na pinagdaanan namin dun sa ospital, sobrang bilis lang at hindi kami nahirapan. Aside pa dun yung mga finances din, hindi ganun kalaki kasi hindi nga ako na-admit. So lahat ng yun pinupuri namin ng Panginoon. Pero at the same time, meron pa rin panghihinayang kasi parang yung yung hope mo na-feel mo na yung joy na parang, uy, sa wakas. Pero hindi pa pala yun yung plano ng Panginoon. Dito namin naunawaan na wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin sa Kanya na, Lord, bakit ganun? Wala naman akong problema. Mapapa-question ka. Even yung mga doctors, ang dami nilang tanong na, okay naman, bakit maganda? May mga sinasabi nga sila maganda yung lining and everything dun sa mattress. Pero, di ba, bakit nagkakaproblema? Hindi natin alam yung dahilan. May mga araw na kapag naaalala ko ito, ay nakakaramdam ako ng lungkot. Ayun. Though mabilis siya nangyari, pero pag pumapasok sa isip mo yung mga time na yun, and yung joy na naramdaman mo nung nakita mong positive yung PT, nakakaramdam ka pa rin ng lungkot at question at pagkainip kung kailan ipagkakaloob ng Diyos ang aming panalangin. Mabuti ang Diyos at sa pamamagitan ng kanyang salita, pinaalam niya sa amin na siya ang Diyos na nakikinig. The Lord impressed on my husband's heart through Luke 11, itong ang verse na to, 11:8, to have a prayer time as a couple and to raise our hearts together in before the Lord. So, nangyari po yung miscarriage April of 2025 last year. Tapos, nito pong year na to, nag-start kami na mag-pray before dinner. Ayan. Raise our hearts together and before the Lord, every day before dinner time, we committed na ipanalangin ang mga kapatiran namin, yung pamilya at iba pang mga tao na may kasakitan. At yung panalangin nga namin na magka-baby. Sabi sa Hebrews 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono na mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habaga at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. At tunay ngang mabuti at tapat ang Diyos dahil madaming panalangin ang sinagot ng Panginoon. Yung mga panalangin sa mga kapatiran namin, sa pamilya namin, lahat. Nakikita namin na kung paano kumikilos yung Panginoon at sobrang excited kami kasi yung mga pinapanalangin namin sa ngayon, inaantay namin kung paano kikilos yung Panginoon, paano siya sasagot. Sa kwento ng pagkabuhay muli ni Jesus kay Lazaro, isa po ito sa mga devotions ko, na 4 na araw nang patay si Lazaro nung muling binuhay ni Jesus. Sa isip ng mga tao, huli na ang lahat kasi 4 na araw na patay na siya talaga. Confirmed na napatay siya. Ginamit ito ng Panginoon upang ipaalala sa akin ng Diyos na hindi nababawasan yung kapangyarihan niya, yung ability niya
yung kadakilaan niya, nasagutin ang panalangin natin dahil iniisip natin deadline na Lord, lagpas na masyado. Kasi actually yung nararamdaman ko kasi 'di ba sa pregnancy, habang tumatanda ka mas lumiliit na yung chances na makabuo. Mas mahirap na siya or kung meron na rin mga complications. Dapat masagot yung mga panalangin natin kasi iniisip natin deadline na. Sa ngayon, patuloy kaming lumalapit sa Diyos. Hindi pa man po nasasagot yung panalangin namin, gaya na expectation ng iba, pero pinupuri po namin ang Panginoon dahil hindi binago ni Lord yung sitwasyon namin ngayon, pero ang binago niya yung puso po namin. Kaya patuloy kaming nagtitiwala sa Kanya sa plano niya, nagtitiwala kami kung ano ba yung nire-ready niya para sa buhay namin, na hindi pa pwedeng tayo yung magdikta sa Panginoon. Pero higit sa ano pa man, hindi man binago ng Diyos ang aming sitwasyon, ay binago niya yung aming mga puso. Salamat po at purihin po ang Panginoon. Praise God po. Actually, hindi pa, yan, yung isa yung namin pinagpe-pray. Pero simula nung nag-pray kami as a couple, sobrang dami na ng mga prayers rin na mahirap na nga lang i-details yung iba, pero i-detail yung iba. Pero sa mga kapatiran namin, mga nasagot. Sa part 3 namin, sobrang ang dami na ring prayer na na-answer ni God. And patuloy niyang chine-change yung heart namin na, oy Lord, gabi yung mo, yung timing mo. Minsan talaga, wait. Minsan no. Minsan yes. Pero sigurado, ang Diyos natin ay Diyos na napakabuti. Kaya lang tayo, tawag dito, maghintay lang tayo sa niya, sa answer niya kung ano. At magtiwala. Thank you, G, sa testimony. Praise God. And next po, yan. Ang sabi dito is, patapos nun, hallowed be your name. Yan. Ito po ay, sabihin ko ba yung Greek word? Wag na. Basta sa Greek word, ang ibig sabihin po nito is, let be made holy. Your name let be made holy or be regarded as holy. Meaning, gawing banal. Ang hallowed po ay, ang ibig sabihin ay holy. Gawing banal ang pangalan ng Diyos. Kaya nga meron tayong Halloween. Actually, ang Halloween ay Holy Day of the Saints o Saint Day. Ganun. Kaya ang ibig sabihin nun, na iba na nga lang ngayon, napunta na sa mga aswang-aswang. Pero talaga yun, holiday. Holiday or Saint Day. Yan. So, anong ibig sabihin po ibig sabihin po nito para sa atin? Pag sinabi nating hallowed be your name, meaning, ang panalangin natin, ang una natin panalangin, tawagin ang ating Diyos Ama. Pangalawa, ang panalangin natin, hindi po nakasentro. Yun nga, yung sinasabi ni Gina, binabago yung natin, yung ating attitude, yung behavior natin, tsaka yung focus. When we pray, we are not focusing sa sarili nating pangangailangan, but we are focusing on God Himself. At ang una dito ay sabi, hallowed be your name. Lord, hayaan mong maging banal ka sa aking buhay. So, ang dapat nang iyari sa atin is, pag pinag-pray natin to, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, hindi sambahin niya yun, mali pa nga yung translation gawing banal ang pangalan mo. Diba? Anong ibig sabihin na gawing banal yung pangalan mo? Meaning, yung ating everyday na action, dapat kapuri-puri sa Panginoon. Pag nakita ba nila tayo, masasabi ba nila na, ay, yung Diyos mo, Diyos na banal. So, when we ask ourselves, sa pagsisimula ba ng araw,
ito yung dapat natin panalangin. Panginoon, naway ang aking mga salita, mga gawa at pag-uugali sa araw na ito ay magbigay ng karangalan sa iyong banal na pangalan. Kasi hindi na po ang dinadala nating pangalan ay hindi na lang, buong pangalan ni Brolil? Anong pangalan? Lilberto? May to pa? Lilbert Buena. Ayan. Hindi na Lilbert Buena lang, kundi Lilbert Buena na Christian. O kumbaga, ano ba apelido ni Jesus? Kumbaga, dala-dala na natin yung apelido ng Diyos in a way. Kasi hindi na kayo Sa totoosin lang. Mas lalo na alam ng mga ibang tao, nag-a-attend tayo dito sa gawain, di ba? Sa ayaw at sa gusto natin, pag nakita, yan ba yung umaattend sa Jesus the Chief Shepherd? Di ba? Minsan, hindi natin naiiwasan yun. Dala-dala natin yung banal na pangalan ng Diyos. Okay? Hindi nung church na to, actually, ng pangalan ng Diyos, yung ating pinaniniwalaan. So, dapat, pag natulog tayo, sabi dito, napaparangalan ko ba? Tatanong mo sa sarili ko, naparangalan ko ba si Lord ngayong araw na to? Yung mga salita ko ba gawa? Para ba masasabi nila, ay ito, anak ko talaga to ng Diyos. Di ba? Hindi lang tayo may dala ng pangalan niya kasi dala natin pangalan niya dahil tayo ay anak niya na. So kumilos tayo na parang anak ng Diyos, di ba? Oh. Yung next ay your kingdom come. Yan. Anong ibig sabihin nun? Na sana maghari ka sa amin, sa buhay namin. At sana maghari ka sa lahat, di ba? Sabi, darating raw ang kaharian ng Diyos at darating si Jesus. Kailan? Kailan siya darating? Sabi sa Matthew 24, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. Kapag naipahayag na raw ang salita ng Diyos sa lahat ng dako sa mundo, darating na si Jesus Christ. Second coming na. Kundi man rapture. Kung naniwala sa rapture, then second coming. Pero kung ano man, darating at darating si Jesus. Okay. At mangyari yon, kailan? Kapag naibahagi na ang kanyang salita. Ang tanong, tayo ba ay nagpa-participate sa God's mission? Sa ating Great Commission. Ano yung Great Commission natin? And Jesus came to them and said, Lo, behold, I will be you. Go and therefore make disciples of all nations, baptizing them. Tagalog ba alam nyo o talaga si Brother Lil lang may alam? Dapat lahat tayo. Kasi ito yung ating main purpose. Ito yung ating main mission and only mission na napakahalaga. Ulitin natin, Brother Lil. Sabayan mo ako, baka di ko rin kabisado. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them everything I have commanded you. Tama ba? Naglito na talang. Go, therefore, and make disciples of all nations, and teaching them to obey everything I have commanded you, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. And lo, I will be with you till the end of the earth. O yung ibang translation, iba yung Pero ang ibig sabihin lang nun, na lahat tayo ay part ng mission. Tama? Hindi ito mission ni Pastor. Pastor, kaya mo na yan. Maglibot-libot ka na sa bahay-bahay. Bro Lil. Naku, paglilibutin niyo pa si Bro Lil. Naka-e-bike na yan. Pag iikot na siya, di ba? Si Bro Lil lang ba yun? Tsaka yung family niya? Lahat tayo. Tama? Lahat tayo ay tinawag para ibahagi ang salita niya. So take an opportunity. Always find ways to share the gospel. Sa kapitbahay, sa kapag-anak, saan? Sa kaeskwela, katrabaho, saan pa?
So sa lahat ng possible mong masisharean. Kasi yun yung prayer natin. Ang prayer natin, Lord, dumating ka na. Paano darating siya? Hindi ka pa nag-share. Sabi dito, Panginoon, gamitin mo ako sa araw na ito upang maibahagi ang ebanghelyo at mamuhay sa paraang magtuturo sa iba tungo sa iyong kaharian. Or Lord, in short na lang, Lord, sana ngayong araw may masharean akong isa. Di ba? Lord, sana may mabahaginan ako ng mabuting balita. Next. Sabi dito, your will be done on earth as it is in heaven. Yan. So, dapat, ang pinapanalangin natin, Lord, mangyari yung kalooban mo. Hindi yung kalooban ko, di ba? Katulad ng prayer namin, Lord, ikaw nang bahala. Gusto po namin magkaroon ng anak. Pero your will be done. Di ba? Kung ano yung timing mo, kung yes ba, no ba, or wait, nagtitiwala kami sa inyo. And your will be done, paano ba na natin nalalaman yung will ni Lord? Yan, ang number one, syempre, pag-pray natin. Di ba? Pangalawa, paano mo malalaman kung tama ba yung ginagawa mo according to God's will? Oy, according to God's will to, maghiwalay na kami mag-asawa. Saan sa Bible yun? Di ba? Maghiwalay na kami mag-asawa. Saan sa Bible yun? Di ba? O ngayon, hindi ko na rin alam. Di ba? Nauuso ngayon, pati abortion, choice na, pwede nang magpa-abort. Saan sa Bible na choice ang magpa-abort? Di ba? Saan sa Bible na choice kung ano yung gender rin natin? Hindi, wala sa Bible. So, kumbaga, para malaman mo kung ano yung will ni Lord, ano dapat natin gawin? Magpanalangin at mag-aral tayo ng salita niya. So, tanong, nagbabasa ba ako ng salita ng Diyos araw-araw? Yan. Paglinggo lang. Kasi pag yun lang ba? Hindi. Dapat araw-araw. Sabi mo, Lord, your will be done. Hindi mo alam yung will ni Lord. Bakit? Kasi hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi, ang aking iniisip ba o sinasabi at ginagawa ay naaayon sa kalooban ng Diyos na ipinahayag niya sa kanyang salita. Ayan. Kaya napakahalaga. Minsan, akala natin, okay to, tama to. Pero once na nabasa mo sa salita, ay hindi pala tama to. So nalalaman natin yung kalooban niya. Lord, anong gagawin ko? Minsan, nangusap talaga sa iyo. Ang daming, ayan, yung katulad ng verse na yan na keep knocking. Lord, tinuturuan mo pala akong magtiwala sa'yo. Sige, araw-araw na kami manalangin. Pagpe-pray namin, lahat ng mga kakilala naming may concern. Araw-araw yun. Para sigurado. Noong una nga, bago matulog, kaso lang, dahil minsan nakakalimutan mo, syempre busog ka na. Tapos matutulog, nakalimutan, naghilamos ka, tapos, ay, nakalimutan natin. Ganito na nga lang, tuwing na lang tayo mananalangin, bago kumain, para sure. Hindi tayo kakain hanggat hindi nakakapag-pray. Ayun, nakakatuwa naman si Lord. Sobrang, dami niyang pinakita sa amin. Dami niyang binago sa puso namin. At ang dami rin namang mga answered prayers na para sa amin, miracle din. Sobra. Yan. Sabi dito, next is, give us today our daily bread. Yan. Nakakatuwa si Lord, hindi lang siya concern, hindi lang tungkol sa Kanya, kundi hinahayaan niya tayong mag-request. Yung ating mga pangangailangan araw-araw. Sino dito hindi nangangailangan araw-araw? Taas ang kamay. Meron ba? Ay, wala kang kailangan na. Ako, maasa kay mami na lang to eh. Ang favorite, subject? Recess, sabi niya kanina. Sabi ko, parehas tayo, recess. Yan. Pang araw-araw. Lagi bang may baon? Lagi may baon? Yan. Sino nag-provide? Sino? Ay! Yun ba yung yan ba si Jesus na? Nag-iba na yung si Papa mo nagbigay pero ginamit siya ni God, di ba? Ginamit siya ni Lord para i-provide yung ating mga pangangailangan araw-araw. Yan. Itong last year, actually marami kami ring financial obligations. Kaya sinasabi ko, sabi ko sa mga ka-D-group ko, pag-pray nyo naman ako, kasi nag-apply ako for promotion. Sana ma-promote ako. So, nag-apply ako for promotion ng
one step higher, tsaka two steps. So dalawa yung in-applyan ko para sure. Hindi ako maano sa two step na itaas yung position ko. Kahit man lang sa one step, sabi ko, Lord, pag-pray, sana maano naman ako, ma-promote. Kasi para mabawasan yung financial burden na mga kailangang bayarin. So sinabi ko sa D group, kanino ko pa ba sinabi? Sinabi ko ba sa family? Medyo hindi kasi kami masyadong tawag dito, ba to? Bakwento sa ibang tao, no? Hindi gano'n na. So, hindi ko alam kung nasabi ko sa family ko, nagpapapromote rin ako. So, talagang desperate na ako, Lord. Kaya pati sa iba sinabi ko na, para mas marami magpe-pray, mas masasagot ni Lord. Yun yung ko eh. Pero totoo naman, syempre. So, yun yung pinagpe-pray ko sana, Lord, maano. Tapos, lo and behold, last year, nyek. Nasanayan ko sa pamangkin ko, pag natatawa ka, nyek. Wala. Sabi ko, ano ba yan? Kahit hindi na Lord dalawang step na taas ng position, kahit one step na lang, di pa pumasok. Wala talaga, sabi ko. Tapos, bali-balita ako. Hala, yung kasamahan ko, chumismis. sa isip ko lang, hindi ko alam ko totoo. Sa isip ko lang ganito, yung kasamahan ko, tumaas yung position, dalawang taas ng position. Sa kanya napunta yung promotion. Ay, iba talaga pag malakas, kainuman ni principal. Ganyan. Kasi, hindi kasi talaga ako hindi ako yung sip-sip sa kahit kanino. Hindi rin ako, wala akong kapit sa kahit kanino. Actually, ako yung isa sa teacher na wala kabarkada. Lagi akong hindi halata, daldal ko lang. Pero hindi talaga ako mabarkada, wala akong kapit, wala talagang. Tapos yung mga ko pa ginagawa ko sa school kumbaga lang, wala akong, yung papel ko, hindi rin sa isip ko, talaga naman palakasan. Pero iniisip ko rin hindi naman, mas deserve niya, mas mataas yung, yung papel niya in a way. Pero sa puso ko, hindi ko inaami, pero minsan parang lumalabas yung inis ko sa kanya. Parang gano'n. Hindi naman nila nakikita. Ako lang nakakaalam, kami lang ni Lord nakakaalam na may na ako. Parang may bitterness, may inggit, o kung ano man yun. Basta hindi magandang pakiramdam. Na kinakain yung joy ko sa pagtatrabaho. Sabi ko, iba talaga. Inom na rin ako. Joke lang. Nakikita na. Tapos, etong year na to, biglaan. So, na-promote sila nung mga December siguro, ganyan. Biglang nag-open na naman, may bago na namang promotion. Pero mas maganda ngayon. Kasi pwede ka nang mag-apply ng promotion, tatlo itataas mo, tatlong taas, 1, 2, 3. So, nag-apply ako. Sabi ko, yes, baka ito na. Tapos nung nalaman ko, nagpapapromote, mga lang naman, mga 1,000 plus na teachers. Ang daming nagpapromote, 1,000 plus. Yung teachers nagpapapromote, patay tayo dyan. Hindi ko natapos pa yung masteral ko. Hindi pa ako tapos mag-masteral. 1,000 plus nag-promote. Tapos, kasi ang system nun, ang mapopromote ka kung may budget. And sinabi sa amin yung magkano yung budget. Sa compute ko parang lang to 60 hanggang 80 lang yung mapopromote na teacher. Sabi ko, 60 to 80? Patay tayo. Pero ang kakatawa naman, ang sabi naman sa amin, basta pumasa ka doon sa points, kasi may points yun sa teacher. Kailangan may points ka. Yung mapapel mo, points nila yan. So, basta pumasa ka, kundi man ngayon, ang pangako, next year, o susunod na taon siguro. Depende, hanggat walang budget. Kunyari, pwede kayo lahat sana i-promote, kaso lang ilan lang muna ipopromote. Yun lang kasi kasya sa budget eh. So sabi ko, okay na rin Lord, thank you na rin. Baka kung di man ngayon, next year o sa susunod na taon. Tapos ang nakakatuwa pa, pumasa ako, hindi pa ako promoted. Pumasa ako. Ibig sabihin, ay Lord, thank you. At ang nakakatuwa doon, kung pala ako, promote last year, last December lang, hindi pala ako pwedeng mag-apply para sa 3 steps. So,
yung kinaiingitan ko na na-promote siya ng 2, matataasan ko pa siya ngayon ng, yun ba yung laban? Hindi yun na. Well, yung sinasabi ko lang, yung iniisip ko, Lord, bakit no ang sagot mo sa akin? Pinag-pray ko to, nagpagod ako para ayusin lahat ng papel ko, nagpaka-pagod-pagod ako, nagbayad pa ako kung saan-saan. Bayad para dun sa ano, yung mga papel ng license ko, i-renew, kung ano man, o ano. Tapos hindi ako mapopromote. Buti na lang pala, hindi ako inano ni Lord. Kasi kung promote niya ako last, disqualified na ako. Bawal. Kasi next year pa ulit sila pwedeng mag-apply. Ang masaklap pa ganito, yung mga, hanggat hindi kami napopromote, yung mga nag-apply ng step 3, o lahat ng mga nagpa-promote, hanggat hindi kami napopromote, hindi pa pwedeng mag-apply ng promotion yung iba. Ganun siya gumagana. So kung ang tagal lang hihintayin ko bago ako mag-promote ng mas mataas. Yan. Kaya minsan talaga, iniisip nyo, Lord, sagutin nyo to. Pinipilit nyo si Lord. Hindi yan ang gusto ko para sa inyo. Mayroon akong mas higit na ibibigay para sa iyo. Diba? Yun lang ang kailangan natin. Hindi tayo kailangan, Lord, ba't ganun? Sa isip, Lord, ba't ganito? Hindi ako Actually, ang dami ko pang kwento. Ang daming kwento namin ng asawa ko sa kung gaano kabuti si Lord. Kakanaw niya o ano man. Pero talaga, praise God kasi merong alingaw-ngaw. May narinig na akong isa pang teacher na medyo mapagkakatiwalaan naman yung source. Na sinasabi nila, nakasama yung pangalan ko sa mapopromote this year. Yeah. Praise God po. Nakakatawa kasi, sabi ko, paano nangyari yun? Sa points ko, mababa ako kumpara sa ibang teacher. Mababa yung points ko. Ako gulat. Wow, thank you Lord. Gulat talaga ako sa ano niya. Marami pang kwento, sobra talaga. Sabi ko, nilagay ko na nga dito sa baba ko, next year na to. Nilagay ako sa notes ko, next year na, next sermon, wag na to. Baka bagutom na sila, panagkwento pa ako, nakapakarami. Kulang ilang araw para magkwento kung gaano kabuti si Lord. Sobra. Sabi dito, pinagkakatiwala ba natin sa Diyos ang ating pang-araw-araw na pangangailangan sa pananalangin? At handa ba kung tanggapin ang kanyang sagot? Maging oo, hindi, o maghintay lang. Yan. Kaya wag nating inuunahan si Lord kasi pag binigay niya sa iyo lahat ng prayers mo, hindi yan yung best. Di ba? Isip namin, Lord, ito dapat. Hindi yan. Hindi yan yung best para sa iyo. Hindi yan makakatulong sa iyo. Di ba? Alam ni Lord kung ano yung best para sa atin. Next, sabi dito, yan. And forgive us our debts. Ako, lagpas na naman tayo. Forgive us our debt, and we also have forgiven our debtors. So, ang dapat nating tandaan dito, mahabang usapin to eh. Meron kaming, naka-attend ba si Bro Lil nun? Yung meron kaming, 70 times 7, na libro sa CCF na pinag-aralan about forgiveness. Ang ganda nun, sobrang nakatulong sa akin. Kasi sa amin ni G, kasi dumaan kami sa, kumbaga struggle mag-forgive ng isang tao, mga tao. Pero through realizing na it is a command. Tayo ay dapat magpatawad. Hindi siya option. Lord, hindi naman nagbabago yung tao. Hindi. Sabi ni Lord, forgive. Sabi nga ni Peter, Lord, ilang beses na papatawad? 7 ba? Pinarami niya na nga. Isipin mo, 7 beses kang ginagawa ng hindi maganda o niloloko 7 beses. Pero patatawarin mo. Sabi ni Lord, hindi. 70 times 7. Ilan yung 490? Hindi, ibig sabihin, bilangin nyo, ano ka na 489. Ay, 469. Isa na lang. Hindi ba? Hindi ganun yun. Ay, tama ba? 489 nga. Isa na lang. Pag nag-490, hindi ka na patatawarin. Ang ibig sabihin nun, unlimited na pagpapatawad. Kasi bakit? Binibilangan ba tayo ni Lord kung ilan yung pinatawad niya kasalanan? Hindi. So dapat magpatawad tayo. So sabi dito, mayroon ba akong taong kailangan kong patawarin? At mayroon ba akong taong kailangan kong hingan ng tawad? Kasi hindi tayo patatawarin ni Lord kung hindi tayo marunong magpatawad. Sabi, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgave you. Maging mabait tayo sa isa't isa at magpatawad. Yan, para patawarin yung kasalanan natin. And next, and lead us not to temptation, but deliver us from
Evil one. Yan. Sabi dito, naglalaan ba ako ng oras para makipag-ugnayan sa salita ng Diyos? Para ano? Kasi ang paraan para tawag dito, makakawala tayo sa bondage of sin. Actually, sa kung ano-anong paraan, pati kung meron pang mga, kunyari, pornography, yung sample, yung porn. Ang porn ay kasalanan, ha? And basta mga lalaki, hindi nga lang pati yung lalaki, pati mga babae. Sample lang. Kung gusto mo kumawala doon, meron pang mga gadget na inaano na parang app para hindi ka makapanood ng ganyan. Pero ang number one talaga, paraan para makawala sa bondage of sin. Any sin, unforgiveness, anger o anuman, any sin, ang pinakaparaan doon ay manalangin tayo araw-araw. At mag-aral ng kanyang salita. Kasi the more na nagiging close tayo kay Lord, the more na hini-hate natin yung sin. The more na nagiging close tayo kay Lord, the more na hindi nagkakaroon ng pagkakataon yung kaaway na matukso tayo. Sabi dito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. So lahat tayo, kung ano man temptation natin, ano man yung trials natin, sabi, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Yan. He will also provide you a way so that you can endure it. Malalagpasan natin yan. Hindi tayo binibigyan, Lord, sobrang naman kasing bigat kaya hindi ko talaga kinaya. Nagpatukso na ako o bumigay na ako. Hindi Lahat tayo ay victor sa harapan ni Lord. So, sa araw-araw, pwede tayo manalangin. Anong pwede? Actually, naging inspiration ko to nung nag-preach rin si Pastor Peter dito sa part na to Na parang nung mga nakaraan, kapag kahit nasa e-bike ako, Lord, pinagpipray ko, Lord, sana maging banal yung pangalan mo sa harapan ko. Lord, sana makapag-share ako ngayon. Lord, magawa ko sana yung will. Ganun lang. Parang rin siya, yung ama namin sumasalangit ka, pero sarili mong version. Na sinasabi mo, Lord, kayo maghari sa akin, sana ma-share ko yung gospel. Lord, tulungan mo ako magawa yung will. Lord, ibigay mo yung pangangailangan ko. So ganun, pwede kayong gumawa ng sarili nyong Pero higit sa lahat, ito na last. Number 5. Yay! Last na. Do pray with thanksgiving. No? Sabi, do not be anxious about anything but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So kapag, ano ba yung mga pwede nating ipagpasalamat? Kasi mga panalangin natin na sasagot yan. At yung ating araw-araw na pamumuhay. So, eto na yung pinaka-shortcut. Pero pattern lang. Bahala kayo kung anong gusto nyo unahin. Pero kumbaga, ang part ng panalangin ay dapat may pagpupuri sa Diyos, adoration. Letter C, may paghingi ng tawad. Pangatlo, thanksgiving. Na-double yung S ko. At letter S, supplication yung mga hinihingi natin. So, papuri, paghingi ng tawad, pasasalamat, at paghingi na pangangailangan natin. Yan yung part ng panalangin natin. So, kamusta yung prayer life natin? What part of your day will you commit to spending with God? Anong araw at oras, araw-araw nyong i-commit kay Lord? May naisip na kayo? Anong araw kayo mananalangin? Hindi tuwing kakain lang. Lord, Pastor, tuwing kakain naman ako, nagpe-pray ako. Hindi yon, iba pa yon. Talagang yung kayo lang ni Lord. Di ba? Na communicate ka sa Kanya. So hopefully, yan. Kasi sabi ni Pastor Peter, sabi niya, our prayer life is our thermometer of our spiritual condition. So the more na nagiging mature ka Kristiyano, dapat the more na nag-i-spend ka ng time sa prayer. Hindi pa baliktad. Hindi, mature na ako Kristiyano, hindi ko na kailangan mag-pray ng sobrang tagal. Di ba? Ganun. Hindi. Baliktad. The more na ma-mature kayo bilang Kristiyano, the more na nag-i-spend kayo ng oras sa pananalangin. At tayo po ay manalangin. Lord, marami po salamat sa iyong salita na pinapaalala niyo sa amin
na kami po ay dapat manalangin. Purihin namin kayo at sana po, Panginoon, ay patuloy namin may bahagi ang iyong salita sa ibang tao. Tulungan niyo kami na magawa ang iyong will. At tulungan niyo po kami sa anumang tentasyon. Ilayo niyo po kami at hayaan niyo po na i-commit namin yung aming time na mag-pray, makipag-communicate at magkaroon ng relasyon sa inyo. Kayo po ang magpala sa church na to, sa pangunguna po ni Brother Lil at sa mga kasamahan niya, sa pamilya niya, at sa bawat isa rin po, Panginoon. Alam po namin na kayo ang Diyos nang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ay, tayo po yung tumayo. Check. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are days of your trials, of famine and dart and sword. Yes, we are the boys in the desert crying, prepare we way of the Lord. Behold, we come, riding on the cloud, shining like the sun. In the trumpet call, lift your voice, the hero to be, and outside hills the nations come. And these are the days of Ezekiel, the time become as a flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the field are so wide in the world. And we are the laborers in your graveyard, declaring the word of the Lord. Oh, we come, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet call, lift your voice, the hero of Jubilee, on outside hill salvation's come. There's no God like Jehovah. 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 Behold, we come, riding on the clouds, shining like the sun. In the trumpet call, to lift your voice, the hero of Jubilee, and outside hill salvation's come. Behold, we come, riding on the clouds, shining like the sun.
angels trumping call to lift your voice, the hero of Jubilee, and us and hill salvations come to lift your voice, the hero of Jubilee, and us and hill salvations come, and us and hill salvations come. Hallelujah. Panginoon, papuri ka namin. Yes. Praise you. Tayo na po yung umupo. May konti po tayong pagkain. Pakintay na lang po. Maraming salamat po. Bluetooth connected.
Ngayon, ngayon,